Isang malaganap na pahayagan sa Maynila ang naglathala tungkol sa pista ng San Diego. Ganito ang pinakahalaw na balita sa pahayagan. Walang makatutulad sa karangalan ng pista ng San Diego na pinamamahalaan ng mga paring Fransiskano. Nakaragdag pa ang pagdalo ni na Padre Hernando de la Sibila ng mga mayayamang Kastilang naninirahan sa lalawigan at ang mga kilala at litaw ng mga kaginoohan sa Maynila. Nagkapalad din kaming humanga sa napakaganda at mayamang anak na may angking talino sa sining ng musika at mahusay sa pagtugtog ng piano. Tinugtog niya ang musikang Aleman at Italyano. Nakapanghihinayang ang dakilang binibini sapagkat hindi nalalaman ng lipunan ang angking talino niya sa pagtugtog. Kinabukasan, ng 11 ng umaga ay sinimulan ang prosesyon ng Birhen de la Paz. Iniligid sa simbahan ang prosesyon. Kasama rito ang karong pilak ni na Santo Domingo, San Diego at Birhen de la Paz. Sinimulan ang misa kantada nang matapos ang prosesyon sa saliw ng orkestra at awit ng mga artista. Ang nagsermon ay si Padre Manuel Martin, isang Agustinong mahusay manalita. Kapansin-pansin ang hindi pagdalo ng tanyag na binatang si Ginoong Ibarra na alam ng lahat na mangunguna bukas sa pagbasbas sa unang batong bahay paaralan na kanyang ipinatayo. Sa buong maghapoy hindi namataan si Ginoong Ibarra dahil daw may kaunting karamdaman. Bukang bibig ng mga tao ang kanyang pangalan at may kasama pang papuri na tiyak na ipagmamalaki ng mga tunay na Kastila na hindi maaaring ipagkaila kahit na ang ating dugo ay maging magkahalo. Dumating kinahapunan ang alkalde ng lalawigan. Naanyayahan siya upang maging panauhin sa paglalagay ng unang bato ng bahay paaralan. Magkakaroon ng maringal na prosesyon sa gabi. Nakabibingi ang mga putok ng bomba. Antok na ako. Si Luis Chiquito'y tumanggap ng sulat sa kanyang kaibigang si Martina Ristorenas. Inaanyayahan siyang makipamista sa San Diego upang makaharap ang mga batikang tahur. Kabilang dito sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, Kabesang Manuel, Padre Damaso at ang konsul. Tumanggap din si Ibarra ng liham na dinala ni Andeng. Crisostomo, ilang araw nang hindi tayo nagkikita, ikaw raw ay may sakit kaya ipinagdarasal kita at ipinagtulos ng 2 kandila. Kahit na sinabi ni Itay na hindi ka naman malubha, ipaabot mo sa akin ang iyong kalagayan at ipadadalaw kita kay Itay. Ipaubaya mo na kay Andeng ang paglalaga ng iyong tsaa. Mahusay siya kaysa iyong mga katulong. Maria Clara. Habol. Pag hindi ka pumarito bukas, hindi ako dadalo sa seremonya. Paalam. Maagang pumasok sa mga lansangan ang mga musiko. Kapistahan ang araw na ito, kaya inaasahang lalong mag-iibayo ang kasayahan. Inilabas ng mga mamamayan ang pinakasapin ng kanilang baul at ginamit ang kanilang mga alahas. Ang mga tahur at mga kilalang manunugal ay nangagsuot ng magagandang kamisa chino. Naging kapansin-pansin ng araw na iyon si Piloso Potasio. Siya lamang ang hindi nagpalit ng kasuotan. Mukhang higit kayong malungkot ngayon. Ayaw ba ninyong tayo'y magsaya paminsan-minsan, yamang tayo'y maraming dapat itangis? Tama, ngunit magagawa ang pagsasaya hindi sa paggawa ng mga kabaliwan. Kayo po'y napakarangya. Nagpapakalasing gayong kay raming mahihirap na nangangailangan ng salapi. Papaano ninyo mapipigil ang karaingan ng mga mahihirap? Alam ninyong ako'y kaisa sa inyong mga paniniwala, ngunit may ilalaban ba ako sa kapitan at sakura? Kung gayon ay magbitiw kayo sa inyong tungkulin. Magbitiw, tama. Kung ang katungkulang ito ay isang karangalan sana at di isang pasanin. Di magkamayaw ang maraming tao sa harap ng simbahan. Sa harapan ng simbahan ay may isang nakatigil na banda ng musiko. Ang isa'y naghahatid sa mga punong bayan, samantalang ang isa ay lumilibot sa buong kabayanan. 8:30 nang simulan ang prosesyon. Ito'y ibinaan sa ilalim ng tolda at inilawan ng matatandang dalagang kasapi sa kapatiran ni San Francisco.
Natatangi ang karo ni San Diego de Alcala na sinusundan ng kay San Francisco at ang Birhen de la Paz. Ang ikinaiiba lamang ng prosesyong ito ay si Padre Salvi ang nasa lilim ng palyo sa halip na si Padre Sibila. Tumigil ang karong sinusundan ng palyo nang matapat sa bahay ni Kapitan Tiago. Nakadungaw sa bintana ang alkalde, si Kapitan Tiago, si Maria Clara, si Ibarra at ilan pang Kastila. Walang anumang tiningnan sila ni Padre Salvi. Napakainit sa loob ng simbahan. Hindi ka halos makahinga sa masangsang na amoy mula sa katawan ng mga taong pinapawisan. Kailangang marinig nila ang sermon sapagkat 250 piso ang ibabayad ng bayan doon.